Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata Senyor Santo Niño. Pizza 16 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Sungan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, kunyong alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni miyang sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan ato ding ipadangat atong latest weather update. Gikis Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ nakaapekto sa lalawigan sa Mindanao, samtang kining easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nakaapekto sa bombahin sa atong nasod. Tungod kini sa easterlies ang tibuok Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan o kani mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, sa kadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Atong temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius, na tayo forecast maximum heat index na 37 to 38. 38 to 39 degrees Celsius diri sa Cebu ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mo salop alas 5:57 karong hapon gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Dagang salamat Sir Jomar Aclarino, may buntag yung tanan sa Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pamela to assess capital's resources. Sa Super Balita sa Sunstar, Comelec gihulgang bombahan. Sa The Freeman, Archival on CCMC status, 1 year to finish construction. Sa Banat News, sa The Freeman, usa sa duha ka suspect ni sukol sa pulis na musil na pusilan. Sa Philippine Daily Inquirer, CA voids Laila acquittal drug case back to RTC. Sa Philippine Star, CA nullifies the Lima acquittal. Sa Manila Bulletin, more ballots cast than voters according to the PPCRV. Comelec says it was a programming-related discrepancy. Ug sa Tempo, fatal bolt, lightning kills 2 policemen in Oriental, Mindoro. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik mo ipadangat kaninyo, mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya, good morning sa mga viewers. Ya, pasensya na late tagamay karong adlaw, but mag-uban-uban gyapon ta sa atong programa karong buntaga, partner. Okay. Karon attorney arita sa ato ang mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga pagkapili sa bagong mayor sa syudad sa Sugbo nga si Nestor Archival ug kang Vice Mayor Tomas Osmeña gihangop sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Nanghinaot ang Cebu City Police Office nga mapadayon ang pagtukod sa 50 milyones ka pesos nga bag-ong building sulod sa kampo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang bagong napili nga mayor sa syudad nga si Konsehal Nestor Archival ug sa vice nini nga si kanhi Mayor Tomas Osmeña. Gibutyag ni Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga pinagi silang hepe nga si Police Colonel Enrico Figueroa. Muhatag silang hugot nga suporta sa bagong mayor sa Dakbayan. Una na nga gibutyag si Archival atol sa interview sa mga tigbalita nga doon na siya maanindot nga programa sa kapulisan aron nga magpabilin nga malinaw og luwas ang Dakbayan gikan sa mga kriminal. Kung hingpit na siya nga makalingkod isip mayor, makig-meeting siya sa kasamtangan nga hepe sa kapulisan sa syudad aron ma-assess ang sitwasyon sa CCPO ug unsa iyang matabang sa kapulisan. Nalipay siya nga usa sa mga konsehal nga napili mao ang kanhi general nga si Paul Labra nga mauunya ang iyang pahupton sa chairmanship sa Peace and Order sa konseho. Samtang masaligon sa mga tangay nga mapadayon ni Mayor-elect Nestor Archival ang pagtukod sa 50 milyones pesos nga bagong CCPO building nga una na nga giinagurahan sa kasamtangan nga mayor sa syudad sa Sugbo nga si Raymond Alvin Garcia.
Tasmenia. Taas ang panglantaw ni mga katangay sa bagong mayor, ilabi na sa paghatag sa suporta ngadto sa kapulisan. It's not for us to tell, no, but hopefully we will get the same support, and such project will be pursued by the incoming administration. But then again, we submit to their wisdom, no, kung when and kung kano sa akin ni mahitabo. Niadto miaging mga buwan gisaad ni Garcia nga sa dili madugay masugdan na ang pagtukod sa bagong building sa CCPO. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang Mandawi City Mayor-elect Glenn Bersede kon Vice Mayor-elect Glenn Bersede anda mo suporta kang Mayor-elect Junkie Uwano bisan og dili sila gikan sa susama nga partido. Dugang niini makig-alayon sa sabsiya sa mga miyembro sa konseho. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Malipayon si Mandawi City Mayor o Vice Mayor-elect Glenn Bersede nga malinawon ang nahitabong eleksyon sa syudad bisan pa sa pagpaubos sa otoridad ngadto sa yellow category. Mapasalamaton usab siya sa mga Mandawihanon nga nisuporta og niboto kaniya. Si Bersede ang giproklamar nga mananaog sa pagabisi mayor sa syudad. Matod ni Bersede nga andam siyang makipagtambayayong kang Mayor-elect Junkie Uwano bisan pa dili sila susama og partido. Si Bersede lakip sa Team Mandawi gipanguluhan ni kanhi Mayor Jonas Cortez samtang ang partido ni Junkie Uwano mawangwan Mandawi kuyog sa iyang magguwa nga si Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Malaumon si Bersede nga padayunon sa managsuong Uwano ang nasugdan nga mga proyekto ni Cortez hilabi na nga makaayos sa mga residente. Basta kayuhan sa Mandawihanon nga no suportaan gyud nato. Ang resulta gud na ang atong tumbong mangyod ang kaugmaong gyud Mandawihanon. Nang mulambo ang atong syudad. Sa wahing interview kang Uwano ato sa proclamation ni ini, matud niya nga plano niyang padayunon ang mga angayang proyekto sa kasamtangang administrasyon, hilabi na nga nagahina na kini og pondo. Dugang pa sa Vice Mayor-elect nga gusto niya nga magpabilin nga malinawon ang konseho ug andam siyang makipag-alayon sa mga konsehal. During my years bitaw sa as Vice Mayor, as presiding officer, malinawon man yun. Kaya kamo mo kung adjust kung tagusan na ito. Kunya, di sa ko inong kontra sa lain na partido, niya nga rin kulabas sa itong partido, kinala neutral yun. Kung sa ilakawan na sa konsiho, kinala malinawon yun. Sa dusi kag giproklamar nga bag-ong konsihal, unom ni ini ang sa Team Mandawi, ug unom usab ang gikan sa partidong One Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin pagpahigayon sa eleksyon dinhi sa Pilipinas na putos sa mga kakuwang sa sistema, bisan pa man og nagpabiling buhi ang demokrasya. Kini mo'y nahimong assessment sa mga election observers gikan mismo sa European Union. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nakita sa election observation mission sa European Union nga napuno sa kadasig ang mga botante sa pagpaymo sa ilang katungod sa pagpili og mga lider ning nakalabay lang nga eleksyon. Kinibisan pa man og daghang mga kakuwang sa sistema ang ilang nabantayan. Gibutyag silang chief observer nga si Marta Termido nga nagkahitak ang vote buying ilabi na gawa sa presinto. Nakita usab nila nga gipaymo sila usab ang distribution sa mga ayuda kon financial assistance nga matud pa anaa ang presensya sa mga politiko. Duga pa ni Termido nga gihimo hinuon sa COMELEC ang ilang mga inisyatiba aron pakigbatukan ang vote buying apan kutob lang sa mga polisiya. Duha ka buwan ang gibantayan sa mga observers gikan sa European Union ang electoral system sa Pilipinas. Gitutukan nila kini gikan sa pagpangampanya sa mga kandidato nga gihugupan sa publiko ug sa media hangtod na sa pagpamutar sa mga botante sulod sa ilang presinto. Gikatingala og wala hinon gikalipay sa mga electoral observers ang limitadong access sa pagsusi sa nimong batasyon sulod mismo sa presinto. Gipuggan hunon sila sa COMELEC tungod sa gipatumang mga balaod apil na ang 1985 Omnibus Election Code. Taliwa hinon sa nauna nila nga kasabutan. EOM observers found COMELEC's regional, provincial, city and municipal branches to be experienced and competent.
COMELEC's communication efforts with voters were proactive and diverse, and for the first time included the distribution of personalized voter information sheets to all registered voters. By voting, citizens demonstrated a strong commitment to democracy and civic values. Kung nakita sa EU nga dili hiaom ang katunga sa iha mga probisyon sa Omnibus Election Code, ning kasamtangang panahon diin nagkagrabe na ang mga issue, apil na ang political dynasty. Magpabili ninon sila sa Pilipinas bisan og humana ang eleksyon, hangtod nga makahimo sila og final report sa nahimong electoral system sa nasod. Bisan pa man sa mga kakulian, nakita ni Tremido nga buhi pa ang demokrasya sa nasod og nagpabilin pa ang kadasig sa matag botante. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Senro Lapu-Lapu nagtinguha nga maumentuhan ngadto sa 700 pesos ang inadlaw nga suhulan sa mga garbage collector sa Dakbayan. Ilang isugyot nga adto kini kuhaon sa nakolektang environmental fee. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Isugyot sa City Environment and Natural Resources Office kun Senro ngadto sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ma-institutionalize na ang special wage para sa mga garbage collectors. Subay kini sa tinguha nga maumentuhan ang ilang inadlaw nga suhulan. Sa kasamtangan, nagdawat og tag 468 pesos nga inadlaw nga suhulan ang 140 ka mga tig-kolekta og basura. Ang 70 kanila mga day shift, samtang night shift ang laing 70 ka mga personnel. Matod ni Jocelyn Abayan, ang Supervising Environmental Specialist sa Senro, nga nakita nila ang panginahanglanon nga umentuhan ang ilang sweldo tungod kay dili lalim ang ilang trabaho. Wa usab sila mga benepisyo isip mga job order employees. Lalim ang trabaho good, need sila nga makompensate gid ba kay kanang they're doing the dirty job, and then ang ilang rate is the same as kanang rate nga sa standard nga rate ba, no? Minimum wage. 700 pesos ka inadlaw nga suhulan ang isugyot sa Senro ngadto sa konseho ug didto kini kuhaon sa koleksyon sa environmental fee. Ato nito na naman tayo ko ang pondo so muna atong i-propose na through atong nga budget atong additional lang sa garbage collection personnel. Samtang karong tuiga, giplanuhan usab sa Senro ang pagpalit og laing unom ka mga garbage trucks aron idugang sa siyam ka mga trucks nga nagdagan karon sa Dakbayan. Kuhaon gihapon ang pondo niini sa environmental fee collection. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, inflation rate sa Central Visayas nagkahinayog niabot og 1.7% niadtong buwan sa Abril. Gibantayan karon sa Philippine Statistics Authority kon PSA 7 ang epekto niini sa presyo sa mga palaliton tungod sa gipatumang 20 pesos per kilo nga NFA rice. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Paspas ang nimong paghinay sa inflation rate sa Central Visayas ngadto na sa 1.7% ngadtong buwan sa Abril. Mas ubos kini itandi sa 2.4% nga inflation kun nimong pagbarato sa presyo sa mga palaliton ngadtong buwan sa Marso ning kasamtangang tuig. Gitaho sa Philippine Statistics Authority 7 nga nag-una sa mga nibitad sa inflation mao ang food and non-alcoholic beverages. Suma pa ni OIC Director Wilma Perante nga nagkaana mo hinay ang presyo sa mga pagkaon sukad pa sa pagsugod ning tuiga. March 2025, nag-increase ang prices natin sa corn, but this April, nag-decline ang prices of corn by 1.9%. Gasolinood sa Department of Agriculture 7 nga gianam-anam na og ani ang mga agricultural products sa sayong bahin ning tuiga. Gidugangan pa kini sa mga intervention nga gihimo sa ahensya mong nakabarato ang presyo ilabi na sa mga lagot mo nuguban pa. Gipatuman na sa Hingpit Lukup, Visayas ang pilot implementation sa tag 20 pesos kada kilo nga NFA rice human sa ayuda ban. Maong gibantayan kini sa PSA inubanan sa Regional Statistics Committee diin kuyog usab ang DA kung mabitad pa ba ang presyo sa humay og ubang lagot mo tungod sa maong programa.
Sanglit nagkahinay og nagkabarato matud pa ang kantidad sa bugas humay sukad pa niadtong Enero. Decline tayo January, further decline from 2.9%, not further decline to 4.5%, and further decline to 6.8%, and further decline to 10.2%. Sa laing niabot na dinhi sa Sugbo ang laing 35,000 ka mga bag sa well-milled NFA rice aron ibaligya na sa kalungsuran. Giorder kini sa Cebu Provincial Government sa tingwang mulungtad pa among programa hangtod sa mosunod pang mga buwan. Gawas sa Kadiwa Centers, mahimong mapalit ang baratong NFA rice ubos sa Sugbo Merkadong Barato. Gian Navarro, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo kato nakita kagahapon sa mga balita sa Saturday 47. Yeah, partner atong ipugos o mo pahuway mo break sa taga Pwede ra sa mo pahuway sa kinabuhing dayon. Ayaw sa taw na. Break lang sa partner. Mo break sa taw niya sa tong pagbalik mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy sa pagpadayon or sa atong pagisgot-isgot karong buntaga partner. Atong ilinya diri puro man ni mga may kalabutan sa mga kaso. Kay ang permiro nimong gustong isgutan partner is kining kaso ni former presidential spokesperson Harry Roque. Kay nigawas manggod sa reports kagahapon nga dunay korte sa Pampanga attorney nga miluwat og warrant of arrest batok kang
Roque, katong si Cassandra Leong ug siyam pa kalaing mga tao kabahin sa ilahang kalambigitan ni ining human trafficking in relation sa katong gipangrunda nga mga illegal Philippine offshore gaming operator o POGO hub sa Porac. So sa usa ka order, gipitsahan kinig Mayo 8 karong tuiga ang Angeles Pampanga Regional Trial Court presiding judge nga si Rene Reyes miluwat sa warrant kay matud pa doon na siya nakuha nga igong basihanan o nakita nga igong basihanan nga mopasaka og non-bailable human trafficking charges batok kang Roque og siyam pa ka mga opisyales sa Lucky South 99. Giapil sab niini ang former Deputy Director sa Technology and Livelihood Resource Center nga si Dennis Cunanan. Kani mao ni katong gi-raid dito sa Porac, Pampanga nya gisirad-an niya atong September 17, 2022 katuning napulo ka ektarya. Apan matud pa nagpadayon kunog operate gapon bisig gi-raid na unya gi-raid pagbalik niadtong June 5 nga miresulta sa pagka-rescue sa at least 186 foreign and Filipino workers. Mautong higayuna nga ato sa pag-raid nila, doon na sila yung mga nakuha mga biktima, yan, mga Chinese nationals nga matud pa na ay torture marks on different parts of their bodies. Duha ni ini gipangpusasan pa nga to sa bed frame, nya daghan kay bunog, nya dunay mga torture marks sa diyang nakit-an sa kapulisan. Nasab matud pa yung mga pipila ka mga foreign women nga sexually abused and gipamaligya online through bidding. Si Roque kinsa kasamtangang naa sa Netherlands niapa sa iyang boss nga Tatay Diggs ni Rodel, si Roque na aron ngadto nag seek pa manig asylum, so wa pa di pa sure kung i-grant ba ni. Earlier ni himakak na siya ani nga na siya kalambigitan, pero ni angkon nga ang iyang kliyente katong Whirlwind Corporation mo'y service provider sa gi-raid nga POGO Hub. Pero kanumduman ato sa Senate inquiry ni atong July 10, ang PAGCOR chairman and CEO nga si Alejandro Tenco niingon nga si Roque gyud mismo mo'y niuban ni Cassandra Ong ngadto siyang buhatan ni atong July 2023 aron ipadangat ang mga concerns sa ilahang firm, labi na ang non-remittance sa 6 months worth of arrears kuno valued at around $500,000 by Cunanan. Yes, medyo big money. So si Tenco niingon nga si Ong ug si Roque asked him to allow the POGO firm to reapply for their license to operate, which is then set to expire in 2 months. Karon, unsa may mahitabuan ani. Bisan pa man ato higayuna sa net inquiry, si Roque sa sayong bahay niingon man to siya nga giubanan ra man ako si Ong sa meeting kay abi man ako nga ang Lucky South biktima sa estafa. So ni matud pa na nakita gyud nato sa organizational chart ug matud sad ni Tenco nga si Roque mo'y gilista nga head sa legal department sa gironda nga POGO Hub. Karon ang pangutana nga nagkupot og dakong ganti. Unsaon man ni ron? Ana naman siya arrest warrant, di na siya makauli dinhi. Kay for sure, muuli siya diri. Dakop dayon. Karon ang ikaduhang pangutana sa mga dili abogado sa Manako. Unsa may epekto ani nga arrest warrant? Kutob ra man ni diri sa Pilipinas o mahimo siyang will the long arms of the law reach him in the Netherlands? Sa permiro ni mga pangutana partner kato. Mura jud ko ano sa permiro ni mga pangutana nga unsa to kining unsay mahitabo karon nga na siya warrant of arrest against the backdrop sa iyang pagpang-apply og asylum didto sa the Netherlands. Well, ang pagpang-apply og asylum duna sa na siya mga mga qualifications kay kinahanglan man nimo da ipakita nga there is the law describes it as well-founded fear nga kung mobalik ka sa imong country of origin, dunay well-founded fear of persecution because of your race, nationality. Wala gani gibuta nga political ang nature sa persecution because you should not misconstrue filing a case against you as that persecution because that's normal. In fact, dili ra siya ang gi-filean og kaso, dili ra siya ang usa, so it's not that he is being singled out. So that's one partner, and then 10 man sila. 10 man sila. So why would you single yourself out nga ikaw ra gyud ang gi-persecute nga in fact
namang kay laing kauban ana nga kaso na may laing nga nagatubang sa kaso. Ikaduha, kanang the long arms of the law reach Roque dito sa Netherlands. Yes. Well, nakita na nato ni sa mga kaso ni katong mga former public officials nato. Teves for example nga nadakpan dito sa East Timor or sa Timor-Leste. Eventually, it was a local case and yet we were able to coordinate with our counterparts ang atong mga kapulisan dito sa kung asa manggani siya. So, I think nga na possibility nga inana, but that is to kuan partner, that's to murag kuan sa kaayo. I'm not sure if atong gobyerno willing ana considering kinahanglan siya separate nga planning, kinahanglan siya manpower, kinahanglan resources. Do we also have an extradition treaty with the Netherlands? That I am not sure, partner, but if we have an extradition treaty again, kinahanglan sa gihapon nga maka-follow sa mga requirements si Harry Roque. Can Harry Roque still claim this is political persecution considering nanay gihisgutan nga probable cause, and this is already not a political personality but a member of the judiciary? That's precisely the point, partner, because ang iyahang kinsa man iyahang ingnon nga kuan iya nga nagpersecute sa iyaha, what branch of the government kay ang ni investigate sa iyaha, those are mga part of the kuan to quadcom mga the one who investigated katong sa Senate inquiry. Yes, lawmakers. But this warrant of arrest is not issued by the Senate but by an independent, court naman eh. So, independent of the Senate or the legislative branch, nakatunsad ko gamay nga naagid na kanang independence, no? Ang Senate or under the legislative from that of the judiciary. So, kani, this is, although same incident, same kanang firm, same details, but this is already the decision of a separate entity. Yeah, another government branch nga nakakita nga there could have been that Roque could have been involved in these cases or in these crimes, human trafficking to be exact. So what does probable cause mean? Actually dili na probable cause karon ang standard, partner, bag-o na. Kana nang gitawag nga kining there is reasonable certainty to convict. Kay the reason why gi-change sila from probable cause to reasonable certainty to convict at the prosecutor level is because tungod ang probable cause kuan na kay siya, dali ra kay siya ma-satisfy nga requirement kay there's a certain probability lang nga naka-involve bisag dili ana ka strong ang evidence against you, posible ra. So karon strong reason to convict na gyud. Reasonable certainty to convict. So reasonable certainty to convict. So the moment mo ingon ka nga there is reasonable certainty to convict, kana lang daan nga level makuyawan na ka kay na naman sila nakitaan. Yes, pasabutan na rason para makaingon ta nga bisan siguro 1 out of 10 bisag 1 pa at least naagi usa ka puntos nga posible yung makonbikto gid kaning kasuha. Yes, partner, that's true kay it's actually a notch higher than probable cause because kaluisan ni probable cause gitake for granted chart. Nindot kayo. Ang reason man gud sa partner kay mag-file na ang mga kaso diri sa korte tungod kay gamiton ang probable cause. Okay, dali ra kaayo makalusot. Na karon ilang pa more stringent gamay ang threshold. But then again, that also means nga for you nga ikaw ang respondent na nga case. Ikaw ang pasakaan. Then you will also be saved from malicious nga mga filing of cases. Correct. So part din ni siya sa katong mediation and conciliation efforts, no? Parehiyaan nang sa husay sa barangay para dili mabunog ang korte og daghan kay kaso, as much as possible at the lower level i-exhaust usa ang possibility for settlement and mediation. Sana naman nila. LGU man na, local government code na. But kani siya probable cause. I learned that's nice ha. I learned something new today kay ang naandan gyud before sa katong reporter pa ko is makitaan gyud nimo sa mga kanang mga dispositive portion nga naagi kanang probable cause really plays a major role in the case. Yeah. Karon gibag-o na nila, partner, tungod sa trust sa tong judiciary nga i-declog ang mga dockets at the court kay
mao man sad na hinungdan nga nung there is a perception among the public nga murag hinay ang wheels of justice dinhi sa ato. So sige atong papaspasan niya. This is one of the initiatives embarked by our court. Bitaw kay aron pud limpyuhon gyud. I think even before pa maunay request sa kapulis, request sa judges sa hudikatura ngadto sa kapulisan. Kung mo file mo case, ayaw lang mo file kay file lang. Make sure nga technically di mo mapiit kay usahay man gud igurang gifailan unya kanang gipunit ra da ito ang shabu kuno sa unahan, that in itself nananato siya fruit of the forbidden tree, kan poisonous tree. So ma-dismiss ra kuno. So at least in other aspects naapoy mga improvements. Yes, partner. Sige, so kani siya tan-awon pa ni nato kung unsay move sad sa kuan ani, who will implement the warrant of arrest and who will make effort, like palitan atong ICC nga discussion kanang naa sila'y warrant, di ba? But naman say role ang Philippine government in terms of complying with what was set no in the warrant, gi-turn over, gi-surrender, whatever. If you are not in favor, kidnapping, so whatever it be, kinsa man sad ang naay major role kung pananglitan gusto gyud nga dakpon or madakpan kanis Harry Roque. Well, this one is the warrant is issued by the Philippine government. Local so man, local man siya, and here ang mo implement sa mga warrant of arrest nato ay sa tong kapulisan. It's the PNP. So I'm not just sure, partner, how the PNP coordinates with their counterparts abroad or Interpol kung naabay mga inaana, and whether the government is willing to do that in the first place, considering sa mga inaani na gyud siya ka big inaani na dyan siya ka high profile or big catch nga kuan nga fugitive, but ana lang tan-aw na nato kung it will reach that far, considering sad nga dili ra man sad si Roque ang kuan ang gipangita diri. In the end, we're really trying to give justice to the victims as well as kaning ma-convict yun ning if ever mangani na ani mga sayop kini sila Cassandra Ong kining tanan. We're not even discussing na pabaniron si Cassandra Ong dire so so Pilipinas. Pailis og down. So tanaw na to. So question, butang na to, you said it's the police, no, the local PNP who will do that. What if the government to which those foreign victims of sexual bidding and katong torture nga mga nationals, foreign nationals nga gipang torture, what if they will also make moves on behalf of their citizens? Will that make it bigger? No, because they are not part of the case, partner. The case is between the people of the Philippines, meaning represented by the Republic, and these mga named respondents. So katong mga families of the victims, no matter how murag unfortunate their situations may be, but kung dili sila private complainants nga appeal sa kaso, partner, they will have no say or stake in the case at all. Okay. When will they be able to dip their fingers into the case? When well kana siguro if there's a decision on the part of the court nga kung nagitawag nga reparation to the victim, so wala naman ang victim, so ilang families ang heirs ang makakuha. So kini if babayron ni sila si Roque, Cassandra Ong et al, and but that's something that more on civil. More on civil lang damages, and also dugay-dugay pa sad na siya because napay trial nga musunod. So kana tanaw na to. But at the government level of these foreign victims, no, since the mention man gyud siya sa case and they're crucial also to the case, can they also in their capacity like urge or compel Netherlands to also aid the Philippines? Netherlands to aid the Philippines, they can try that, but it's a question of sovereignty, manggod sad partner. You can try to flex your muscle upon a country or a nation, but in the end, you enjoy sovereignty as a nation. Dili jud ka, if you are a sovereign nation, di ka magpada sa influence or any kaning kind of kaning kanabitaw pressure. What if it's diplomatic relations? Mo yun ni si Roque. Even diplomatic. Unsa man kay padakop man gyud ko nimo. No, I'm just curious kay kanang it began to give us ba a peek into international law when the ICC arrest happened. And to me, I think it's better. Former President. Yeah, and I think it's better to
kanang keep the public informed kay ang ending mo magbuot-buot na lang sa ang mga tao mas abogado pa sa abogado. Tinuod yun na siya. So there's the issue of sovereignty, there's an issue of daghan nga mga kuan, but we can cite all the cases we have read in international law, but really at the end of the day bisag unsa pa ta kaputak-putak, even the experts themselves, but when it comes to the merits of the case, it's only the court of with competent jurisdiction, in this case the ICC, in the case of former Duterte, president, and then here the in the RTC, case of Roque, the RTC, the RTC, so that can decide what to do, who to approach. Exactly. Okay, game. So karon sa pagkakaroon PNP sa, pero kung si Torin ay mangita, kung si Torin na mangita, kuyawan, tanaw ni nato. aligre. Sige, so karon nagisgot naman tag in abogadistic discussion today. Bali na sa tasalayang abogadistic question. Kay kagahapon nigawas man sa to nga ang Court of Appeals gibali ang acquittal ni kanhi senador karon mag-incoming congresswoman nga si Laila De Lima sa iyahang drug charges. Unya gitumbok niini ang grave abuse of discretion on the part of the Muntinlupa Court, which initially cleared De Lima of her drug case. So sa ilang ruling nga gi-publish kagahapon, ang 8th Division sa Court of Appeals niingon nga ang desisyon sa Korte sa Muntinlupa pakya sa pag-explain sa specific facts as well as the laws on which the acquittal was based. Unya, agreeing with the contention of the OSG, Office of the Solicitor General, ningon ang Court of Appeals, it appeared that the acquittal ruling was based solely on the recantation of the witness, Rafael Ragos. So karon attorney, unsa may mahitabo sad ani kaning kaso ni De Lima? Okay, so ang gibuhat sa Court of Appeals, ginalify niya ang pag-acquit sa RTC via a petition for certiorari. So meaning to say, kuani siya, gibali niya, ang giingon niya, ato lang karuhon partner, ang pagbali, gibali niya ang acquittal, then ang acquittal ni De Lima was not based on the merits. It was based on the recantation of the testimony of Rafael Ragos. Niingon ang CA nga RTC judge, wala man nimo gi-explain dire unsa ang weight sa pag-recant ni Ragos to the overall charges filed against De Lima. So mura ra kay kung when judges pen their decisions, man good partner, it's naamanggoy rule diha nga kinahanglan siya nga proven by facts nga nakuha during the trial, and imo sa na siyang i-weigh as what the law says. Karon wala man gud kuno matud pa sa CA, wala na explain thoroughly sa RTC judge kung unsa ang weight or ang substance sa which portions of the testimonies of Ragos ang would have led to the conviction of De Lima. So let's just clarify things nga kini siya, this does not make De Lima guilty at this point. That's one. Muna ang klaron kay ang uban man good thinking, kung gibali ko no ang acquittal, unsa may bali sa acquittal, guilty ko no nga verdict. Dili so sa dili ingon ana. Remand man to the RTC. So balik sa RTC, if humana ang trial, I think humana ang trial ani. If humana ang trial, then I think the RTC judge will just have to rewrite the decision, incorporating now the reason katong mga gipangita tulo man to partner ka bullets katong failure to state wala diri na basta tulo to siya ka bullets partner ang gi-mention sa CA in its decision. So maora to sa i-comply, explain lang sa RTC judge kung ngano, but if all the other pieces of evidence point to De Lima's conviction, then it's up for the RTC judge to make that. But I don't think this is not to preempt, but I don't think the RTC judge will also contradict himself. Okay, good to know, no? So kana pod, will this change in her case also unsay posible nga effect di ay to her aning mga changes sa iyang case? Well, will this stop her from taking oath as congresswoman and ana?
ang effect ani sa iya is she will continue to enjoy her freedom. So dili siya dakpon og balik. Ngano man importante maguni siyang acquittal. Once ma-acquit ka partner, supposedly magani once ma-acquit ka, there is a rule nga dapat dili na ma-open ang kaso. But this one, ang ilang path nga gigo is kining petition for certiorari because this is one of the exceptions to the double jeopardy rule. Double jeopardy katunay hindi ka pwede makapasaka og similar case against the same person once the case has already been decided, dismissed or convicted or na-dispose na sa korte. So kana siya partner, ang atong klaruhon diha is dili siya dakpon because the acquittal is enforceable even pending appeal. So kani siya dili siya dakpon, and then it goes without saying she continues to enjoy all her civil and political rights kay wala may or unless there's a court order partner. Okay. Sige. So kana siya no, dagantag mga nakatunan karon. Dagantag mga new things nga atong gipang learn. Yeah, but aside from those legal matters partner kay it's kanang interesting lang nga the report about the reversal came exactly a day after reports also surfaced nga si De Lima is set to join the prosecution panel for the impeachment case. Kana pod. So ang mga tao sad unsa man sad ni similar sad nga paggawas nga ni trend nga top gyud pirmi si Bam, sugod sa day gawas ang mga balita nga dili man to iyaha ang katong free college education. So doon na bay mga na-threatened, na bay mga nakulbaan nga nung ingon ani unsa makahitanaw nimo ani attorney. So mo na dali ra kaayo makapagduhot no ang mga ero. I'm not sure if they are from the other side or they are organic yun ng mga supporters nga on their own nagpost-post ang yun sa social media, but sometimes you have to really just put it out there to prevent others from sowing misinformation and disinformation kay lisod na kung mabasahan sa katong dili kayo mga discerning nato nga netizens nya. Mura inyo na pug sabot. Like daghan na sad kaayo bisag unsa na lang sad. Unya taliwa pa ani na pati katong usa nga na front page ngano kunong katong gi-call out sa PPCRB ba katong Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga iyang giingon ang COMELEC nga i-explain nganong mas daghan mang ballots kaysa actual number of voters. Okay. Unsa may epekto ana didto kuno ni sa Zamboanga ug Dumaguete may kay wala apil ang Cebu kay ug naapil agkuy makaingon ta ka dakong gubot na pud ani. Na masig madayo na ginoon tong manual counting malipay ang elections pero other groups hopefully sad ma-reconcile na nila ang mga figures nila kay kita nakakita man gyud ta nakakita ta sa resibo pagbotar nato nakakita ta sa resibo pagtan-aw sa resibo sakto man sige atong gihug ang atong resibo didto pero ang uban ni tan-aw ba ka ako ni tan-aw gyud ko ni tan-aw ko partner sakto man as sigurista person yes check na worried man gud ko kay earlier adto while nag-coverage ta ingon mga dakong teacher nga naa siya vote nga went to another party list so inko nga uy kanat bipod. No good. Wala siguraduha gyud ninyo ay wa man sad tay na kit-ano nadunggan nga mga reports nga similar nature. So overall ang integrity sa milabay nga election sa conduct of the 2025 midterm elections is intact. Unya katulang akong giatangan sad karon kaning mga ingon ani kay maingon man ang COMELEC nga wa sila glitch but maingon pud ang PPCRB independent body man ni ngano kuno nga namang gud gihapon toy report sa attorney nga ang ilahang resibo wala ni match sa ilang gipang butaran. Wala ni match sa ilang gipang butaran. So kato na mga nagyo ni file gyud protest didto mismo sa polling place amo ang teacher but do na gyud ni ingon nga kanang do na gyud say niingon katong PPCRB lagi nga nanubra kuno ang votes cast kung itandi sa number of voters. Votes cast vis-a-vis voters number pero katubang imong giingon nga lain ang gibutaran kay basin na ba nay usahay nga nag-expect ta sa tong kagalingon atong na-shadean kay kato but tungod sa kadaghan sa mga papilian didto basig lahi sa datong na-shadean posible ra ba kay
makalipat. Actually, ang statement ni Chairman George Garcia, niingon siya sa mga niingon nga wa nagtakdo, wala may proof kay basig taas kuno kay ang possibility nga nakalimot lang mo sa inyong gibutaran o basin kuno dili ka to imong nabutang mo imong na shadean. Yeah, possible jud kay partner kay labi na mga kanang mga edad-edaran in town nga voters. But tinuod sad nang way evidence kay di bita allowed mo take og photo sa atong balota. Diba? So, tigi gyud mo. Lisod yun. Diba? So, mao na kana makaingon sad ta. Still, lisod sad for them mo ingon nga tinuod yun na. Nagisipyat, gubot na kayo, maguba ang entire exercise kay mag-questionably na tanan. Yeah, mo na importante ang role sa mga poll watchers diha nga ma-document yun nila ang mga kasikas inside the polling center, especially mo file og protest kay mauna ang basta mabutang siya sa minutes of the sa minutes man gitawag nila, mabutang sila sa minutes sa COMELEC or sa BEI. That's important thing kay adto i-trace og balik kung unsay mga nahitabo within the polling place during that time. But all in all, I'd say na okay tong election karon. Okay. Although na instances of violence and all that, not as violent as 2019. Correct. There was no bloodshed. Doon ay mga pagpanghagit naasad outside na some areas in Negros na katong usag ipusil naapod but not as many as katong 2019. So kana the results at partner murag naa sa tay rason para malipay kay murag lagig ni mature na siguro taas voters considering dili na katong mga usual nga line up of people nga mao'y permi makadaog before. So, even political analysts, daghan kaayong mga nag-ingon, kanang mga tinuod nga political analyst, mga data scientists, political science majors and mga deans sa mga eskwelahan, they are one in saying the results of the 2025 midterm elections are something makapa spark of hope for our country. So much so that it already ignited the activation of some trolls because they're already, I think, threatened by the coming 2028 polls. Okay, so be watchful, be mindful lang kita, and let's not forget to fact check before we believe everything we see on social media. Okay. Yeah. Wanam tayo oras sa attorney ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalang ko. Ang apostolic succession nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ug himua sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntong nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong naman, kami nagampo karon ngadtong among mga igsoon nga na hisalaan sa ilang mga pagtuo.
Lamdagi sila nga dan-unon ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, ang mga kaubanan sa TUC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you next week sa ato ang programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.